Dahil ako, willing ako itiwis sa aking buhay. Gusto ko ang marinig ang sagot sa inyo. Handa kayo sa isang revolusyon! Revolusyon para kay Vice President Inday Sara Duterte. Iyan po ang panawagan ni Atty. Harold Respicio sa nangyayaring event kagahapon dyan sa Davao City na pinangunahan po ng mga supporters ni Vice President Inday Sara Duterte. At ayon kay Atty. Harold Respicio, handa umano siya magbuwis ng kanyang buhay para po sa susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas. Abat sa ibang bansa ho, dapat yung vice presidente talagang pinoprotektahan niya ng Estado. Kaso nga lang, iba po dito sa Pilipinas, ang vice presidente inaatake, sinisira ang kredibilidad at pilit pinapabagsak. At ang nakalungkot, ang gusto pang magpabagsak sa pangalawang pangulo ay ang mismong gobyerno ng ating bansa. Yun ang nakakalungkot dyan. Kasi nga ang iniisip nila pampolitika. Ganyan lang, personal interest. Pero Atty. Nicolas Kaufman, pag-usapan rin po natin itong issue na ito. Kagahapon na pag-usapan po natin na nag-withdraw na po siya bilang isang lead counsel ni former President Rodrigo Roa Duterte. Marami pong reason At may bago na umanong kapalit itong si Nicolas Kaufman. Anyway, maraming salamat po sa inyo, Atty. Nicolas Kaufman, sa inyong pagsiservisyo kay Tatay Digong. Happy Mother's Day po sa ating lahat ng mga nanay, mama, inay, ayan. At siyempre, Happy Mother's Day rin po sa mga tatay na tumatayong ina na po ng kanilang tahanan. Papindot po muna, pa-like, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bago po natin umpisahan ang ating balitaktakan sa mga OFW, na hindi pa ho nabati ng Mother's Day ng kanilang mahal sa buhay. Happy Mother's Day po sa inyo. Narito po ang pagbati ng next President of the Republic of the Philippines para po sa inyo. Pakinggan natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, ipinapaabot ko ang aking taus-pusong pagbati sa lahat ng mga ina at sa lahat ng mga tumatayong ina sa ating mga tahanan. Bilang isang ina, alam ko ang bigat at saya ng ating tungkulin. The silent prayers we offer for our children, the long hours we spend ensuring they are safe, and the constant effort it takes to balance work and family. To nurture a child and lead a household is one of the most challenging roles any woman can take, but it is also the most rewarding. Tayo ang unang guro ng ating mga anak, ang takbuhan sa oras ng pangangailangan, at ang matibay na pundasyon ng bawat pamilyang Pilipino. Ikarangal natin ang sakripisyo at katatagan ng bawat nanay, mula sa mga nag-aaruga sa loob ng bahay hanggang sa mga Pilipinang nagtatrabaho sa labas ng bansa. To our OFW mothers, we know that sacrifice is not always about physical presence. Sometimes, the greatest sacrifice is the distance you endure to provide for your family. Salamat sa inyong katatagan. Sa lahat ng mga nanay, nagmamahal at nag-aaruga sa amin, maraming salamat sa inyo. Maligayang araw ng mga ina. Mahalin natin ang Pilipinas. Para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Happy Mother's Day sa lahat po ng mga ina. Ayan. At Happy Mother's Day po sa lahat ng mga ina na nasa Palasyo de Polvoron. Ina nyo. Ina nyo, ina ng mga bubunisang tanganisang sibake. Alam nyo, ito yung nakakabilib at nakakahanga kay Vice President Inday Sara sa lahat. Sa totoo lang. Every time mayroong mga celebration, Women's Day, ganyan. Basta, lahat ng selebrasyon na mayroon ang Pilipino, si Inday Sara ay hindi po niya yan na kinakaligtaan. Kahit simpleng selebrasyon, gumagawa po talaga siya ng video greetings. Pansinin niyo, simula umpisa. Ganun ang ginagawa ni Vice President Inday Sara. Ganyan dapat ang pinuno. Hindi kagaya kay Bangag, anak ng kagwang, poster card. Hindi man lang maglabas ng video message, lalo na sa mga sakuna, mga ganitong importanteng bagay. Wala siyang ganun Kasi mas gusto niyang mang-trip lang. Mag-trip sa alapaap. No? Pero si Inday Sara, iba talaga mga Duterte. Kaya, bilib po ako sa iyo, Day. Sipag mo ng ganyan, kahit simpleng bagay lang yan, sa mga taong, mga Pilipino, lalo na yung mga ina, mga OFW, malaking bagay na po yan sa kanila at nakapag-boast ng damdamin bilang isang Pilipino. Saludo po ako sa inyo. Next President of the Republic of the Philippines. Bago po natin pag-usapan yung panawagan ni Atty. Harold Respicio na di mo na magkaroon ng revolusyon. Pag si Vice President Inday Sara ay impeach ng mga buhaya diyan sa Kongreso at sa Senado. Pag-usapan po muna natin itong patungkol po kay former President Rodrigo Roa Duterte, Atty. Nicolas Kaufman, former. Former na po ito nagsusumit na meron na daw kapalit. Pakinggan po muna natin ang mga dahilan kasi nga marami pong marami pong kumakalat ng mga reason. Meron pang iba, sabi kaya daw nagbitaw si Kaufman dahil umano'y hirap daw. Hirap na daw protektahan at idipinsa si former President Rodrigo Roa Duterte. Sa totoo lang, hindi mahirap idipinsa si Tatay Digong dahil walang mga ebidensya. Medyo ang nagpapahirap lang sa atin itong gobyernong Marcos dahil suportado nila
itong hinayupak na ICC. Pakinggan po natin muna ang balitang ito. Your Honors. Sa sulat ni Attorney Nicholas Kaufman sa International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 kahapon, formal niyang hiniling ang kanyang pag-withdraw o pagbibitiw bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lilitisin sa kasong Crimes Against Humanity of Murder kaugnay sa madugong war on drugs. Hindi binanggit ni Kaufman ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Base sa opisyal na dokumentong nakapost sa ICC website, March 31, 2026 pa natapos ang opisyal na engagement o kontrata ni Kaufman bilang counsel ng dating Pangulo. May 7, personal na pinuntahan ng defense team si Duterte sa kanyang detention facility para i-document ang pag-release o pagpayag ni Duterte na umalis si Kaufman at ang kagustuhan niyang kunin bilang kapalit ang isa pang abogado na redacted o hindi tinukoy sa pampublikong kopya ng dokumento. Sabi ni Kaufman, veterano na sa ICC ang bagong counsel ni Duterte kaya tiwala siya sa kakayahan nito. Sinabi na raw ni Kaufman sa bagong abogado ang mga pending deadline at siniguro sa kanyang bagong counsel na dadalo siya sa status conference sa May 27. Sa isang payag, sinabi ni Kaufman na karangalan na naging kinatawan siya ng dating Pangulo. Kapag inaprubahan ng ICC ang kanyang withdrawal, tiwala si Kaufman na nasa mabuting kamay si Duterte na tinawag niyang Tatay Digong. Kailangan pang aprubahan ng ICC Trial Chamber 3 ang request ni Kaufman. Gaya ng pag-aproba nito sa hiling ni Dov Jacobs sa magbitiw bilang associate counsel ni Duterte. Sa desisyong inilabas kahapon, sinabi ng Trial Chamber 3 na nagpayag si Duterte na i-reorganize ang kanyang defense team bilang paghahanda sa paglilitis. Nagdesisyon ng Trial Chamber 3 na aprubahan ang pagbibitiw ni Jacobs sa paniniwalang wala itong apalang idudulot. Sabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, may karapatan si Duterte na mamili ng kanyang abogado pero dapat daw siguruhin na hindi ito makaaantala sa proseso. Hindi dapat ito makabagal kasi nasa bagong phase ng proceedings ito. Magsisimula pa lang ang trial. May panahon para maghanda. Ang trial naman ay hindi magsisimula agad-agad. Sa kanyang radio program kaninang umaga, tinawag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na delaying tactic ang pagbitiw ni Kaufman. Nais lang anya ng kampo ni Duterte na pahabain ang paglilitis. Hinihingi pa ng GMA News ang panig ng kampo ni Duterte. Puntayin na itong Remulla Brothers, ito talaga yung utak sa pagkidnap kay Tatay Digong eh. Dapat talaga itong mga animal na to parusahan ito nang walang kapatawaran. Pag naging Pangulo na si Vice President Inday Sara Duterte, sila may utak, di ba? Di ba inamin nila ni John Vic Remulla, it's a done deal. Yung tungkol po sa pagkidnap nila kay Tatay Digong dyan sa Netherlands. Maliwanag, yung mga abusado itong Remulla Brothers. Ito yung parang poste ngayon ni Bongbong Marcos. Itong mga Remulla, ang wala naman nagawa yan sa Cavite. Alam mo ako sa akin lang na dito tayo kay Nicholas Kaufman kasi nga, itong mga bashers, no, mga anti-Duterte, Madilawan, Piglawan, Bubonista, Tanganista, pinapalabas nila na mahirap daw idipinsa si Tatay Digong. Kaya daw umalis si Kaufman. Pero maliwanag po ang reason. Kahit hindi ni-emphasize ng GMA, paso na po yung kontrata. May 1-year contract pala yan. So ngayon, after na natapos naman yung kontrata, siyempre, humiling na mag-resign na. Pero nasa kampo pa rin po yan ni Vice President Inday Sara at mga Duterte kung papalitan ba nila si Kaufman or extend yung contract. Pero sabi kasi si Kaufman, meron ng rekomendasyon siya na papalit sa kanya. Ang akin lang naman kasi dito, si Kaufman kasi yung nag-umpisa eh. So alam na niya yung lahat ng proseso. Kung magbago po ng legal team, yung pinaka-head ng legal team, baka mapiktuhan yung kaso ni Tatay Digong. Yun lang nakikita ko. No, kasi hindi naman na nasundan eh. Pero kung yung ipapalit naman kay Attorney Nicholas Kaufman na head ng legal team, kung nasa team lang din nila, baka may pag-asa pa. Pero anyway, sabi naman magaling daw yung papalit at saka alam na yung proseso. Sana po ay makakabuti. Yun lang ang isa sa mga pinagdarasal ko. At baka dito pa ho ay magkakaroon pa tayo ng panalo. Kasi si Nicholas Kaufman, wala tayong panalo sa kanya eh. Di ba? Lagi pong nadi-denied yung mga apila, mga motion ng kampo ni Tatay Digong. Lahat denied po yun. Wala pong walang inaprubahan eh. Yung interim release na pwede naman talagang bigyan ng pagkakataong pansamantalang kalayaan si Tatay Digong, hindi rin na-approve, na-denied. Mukhang mahina yung depensa, mahina yung mahina yung argumento ni Nicholas Kaufman. Baka yun po yun. Yan ang isa sa mga nakita ko. Pero titingnan po natin kung ano po yung magiging desisyon ng pamilyang Duterte. Kasi sabi naman ni Nicholas Kaufman, ang magdedesisyon daw dyan ay si Katie Duterte at si Hanilit Abisinnya ba? Abasinnya. Ito, pakinggan natin muna. Abisinnya, sorry. Pakinggan natin ang balitang ito. Narito, dagdag lang. Ipinaliwanag ni Attorney Nicholas Kaufman kung bakit nais niya magbitiw bilang lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi ni Kaufman, kinuha siya particular lang para sa pre-trial phase. Epektiboan niya ang kontrata sa loob ng 1 taon o hanggang sa pagtatapos ng confirmation of charges hearing. Depende kung alin ang mauna. Makikipagpulong niya si Duterte sa bago niya abogado na pinili para sa kanya. At sakaling pumayag ang dating Pangulo sa mga itinalagang abogado, inaasahan ni Kaufman na tatanggapin na ng trial chamber ang kanyang pagbibitiw bilang abogado. Ayan na nga, napaso lang yung contract. So, hindi pa rin sigurado kung si Nicholas Kaufman ay papalitan ba or hindi. Pero ayon naman sa balita, si Hanilit Abasinnya at si Katie Duterte daw yung may karapatan na merong manindigan na papalitan had role in choosing next lead counsel. Meron daw silang papel, sila yung may papel dyan. Pero duda rin po ako kung si Katie lang or Hanilit. Talagang pag-uusapan pa rin po yan ng pamilya. Yung pamilyang Duterte, Inday Sara, hindi po pwedeng dalawa lang ang magdesisyon dyan eh. Para sa akin. Kasi pamilya man yan, so pamilya po ang magdedesisyon dyan kung sino yung next lead counsel. Pero meron ng rekomendasyon, meron ng pinapakita, sabi ni Kaufman. Pero kung ako naman para sa akin lang ba, mas maganda na si Nicholas Kaufman na lang po. Pero kung ayaw talaga ni Nicholas Kaufman, kunyari ganito, merong senaryo na, sige, extend namin ng 1 year muli yung contract sa inyo. By kontrata pala yan, magkano kaya? Kawawa naman itong mga Duterte. Ikaw muli yung mag-abogado. Kung papayag si Nicholas Kaufman, good yan. Pero kung hindi, hindi siya papayag,
anak ng kamuti, baka nabili si Kaufman, no? Baka lang, ha? Nabili ni Lisa Baki. Binayaran, no? Mag-withdraw ka na. O ito, magkano ba binigay yung kontrata ninyo kay Inday Sara? Oh. Titriplin ko yan. Maraming pera ang kaban ng bayan dito sa Pilipinas. Mag-withdraw ka. Takin ano? Hindi ko maintindihan nga kung ano ba talaga ang kasalanan ng mga Duterte sa mga Marcos, mga inayupak to. Ang mga Duterte, tinulungan ang mga animal na to na makabalik sa Malacanang Pero yung sukli ganito. May karma talaga yan para sa akin. Darating ang panahon. Malapit na kunting tiis na lang. At kakarmahin kayong mga animal na kayo. O ito, kagahapon po merong kaganapan event dyan sa Davao City. Siyempre, same as usual. Dinagsaho ng kulay berde ang naturang event. Ito po ay ibang grupo na naman. Maraming faction kasi ngayon na lumalabas dyan sa Davao at sa buong Pilipinas. Simula po na ang nagdeklara si Vice President Inday Sara na tatakbo sa pagkapangulo. Marami ng mga koalisyon, marami ng movement. No? Ilang 700 yata yun. Kasama kami dyan. Kami ay magkakaroon na rin na kami ng sarili naming meeting. Sa grupo namin ay ang Duterte Zone to support Vice President Inday Sara Duterte. Pero ang agaw pansin po dito, itong talumpati ni Atty. Harold Respicio. Nang sabi niya, mag-revolution daw tayo para kay Vice President Inday Sara Duterte pag hindi po nila patakbuhin si Inday sa pagkapangulo. At bilib rin ako kay Atty. Harold Respicio dahil very consistent, no? Yung kanyang mga sinasabi na walang solid north. Ang solid north ay solid Duterte na. Noon Marcos pero ngayon solid Duterte na. Pakinggan po natin itong matapang na taga-norte na talagang dumayo po dyan sa Davao para makiisa para kay Vice President Inday Sara Duterte na magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Narito po. Gusto kong marinig sa inyo. Excited na ba mo maging President si Bibi Sara Duterte? Grabing hyper. Ako po, excited na. Kabalo ko, tanan mo, taga Mindanao. Ako, taga Luzon. Ako si Atty. Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Totoo yung sabi nila, may solid north. Pero, tulad ng mga taga Mindanao, ang solid north, kihigugma si Bibi Sara Duterte! Parang wrestling lang na. Ang galing. Taas yung hyper. Ano yan mga kapatid? I-impeach na daw nila si Bibi Sara Duterte. Papaya tayo! Yun. Pero nagkakabayaran na sila sa house ngayon eh. Malam, panigurado yan. Mga tanga talaga itong mga mokong na ito. Aray ko. Alam naman nila na kapag natuloy yung impeachment trial at bago magtapos yung impeachment trial, by legal strategy, pwedeng mag-resign si Bibi Sara Duterte. At yung impeachment proceedings magiging factus officio. It will have lost its purpose. At titigil na siya. At pwede na siyang tumakbo bilang presidente sa 2028! Stop muna tayo dun. Ako sa akin gusto ko po yun yung sinabi ni Atty. Harold Respicio na ito na yung pinaka-worst na senaryo pagdarating po, ito na rin yung pinaka-worst na dapat na estratehiya. Kasi nga ako sa akin talagang si Inday Sara, pupuruhan talaga nila, i-convict talaga nila dyan sa Senado. Siyempre, paano ma-convict? Sa pamamagitan ng 2/3 votes. At gagamitin yung pera. No? At siyempre, kasama ng pananakot ng ombudsman. Ang nakikita kong puntarya dyan na tatakutin ni Ombudsman Boying Remulla, tatlong senador na nasa minority. So pwedeng matakot dyan si Jinggoy Estrada, no? Si Joel Villanueva at Chis Escudero, yung tatlo. Pag nahatak nila si Chis Escudero, yung tatlo na yan, talagang makonvict si Inday Sara kasi meron na silang, ilan ba sila? 15 sila solid, di ba? 15, tayo naman 9 solid. So 15 sila. Hindi pala solid kasi may tatlo. Pwedeng anytime babalikwas. So 18, yung pwede, posible, no? Ito ay senaryo lang natin, teorya natin, na si Inday Sara tutuluyan at makonvict diyan sa impeachment court kung sakali lulusot po yung articles of impeachment diyan sa Kongreso. Bukas na po yan magbubutuhan Kung tutuluyan yan, makonvict, dapat marunong makiramdam ang kampo ni Vice President Inday Sara. Ito na yung pinaka-worst na gagawin. Magsakripisyo ka na lang ng mga almost 2 years. Mag-resign ka as a Vice President of the Republic of the Philippines, which is ito na yung last resort mo para pwede pa rin si Vice President Inday Sara tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. So pag nag-resign kasi si Inday, so yung impeachment tapos na, wala nang purpose dyan. Kasi nga, nagkaroon ka ng impeachment kasi may impeach ka. Pero siguro yung kaso tutuloy. Walang problema yan, matagal naman yung proseso ng kaso. Makatakbo pa si Vice President Inday Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028 at mananalo pa ho ito. Kasi alam na natin, tuso ang kalaban, sindikato ang kalaban. Again kung yun lang naman ang magiging last hura natin, mas okay yun. Kaysa naman, ipakonvict natin si Inday Sara dyan sa impeachment court, hindi na talaga makatakbo. So meron din namang plan B si Mayor Basti Duterte. So pero ang momentum kasi nasa kay Inday Sara. Kaya nga agresibo ngayon ang mga kalaban na gumagawa ng kwento para si Inday mapabagsak kasi hindi matibag-tibag si Inday. Kung si Inday Sara mahal ng taong bayan, ito yung nakikita nilang magiging posibleng gawin nila. I-convict talaga nila si Inday sa impeachment court. So tama itong sinasabi ni Atty. Harold Respicio. Anyway, meron siguro hindi mag-agree sa akin, pero ito hindi tayo mag-aaway. Ito lang yung mga legal na mga hakbang na pwedeng gawin
kung worst come na talagang i-convict nila si Inday Sara, yun na ho, yung pinaka natin, pinaka next na hakbang. So, yung magiging vice presidente dyan, pagbubutuhan na lang nila at pipili si Bangag dito. Kung sino magiging vice presidente, baka si Tito Soto yung ipili niya. Itingnan po natin ang maging kahinatnan dito. Pero pwede. Yung sinabi ni Atty. Harold Respicio, pinaka last resort po na remedyo. Tuloy, Atty. Harold Respicio. Kaya ang tanging dahilan lamang kung boboto itong mga congressman na ito sa Monday para Bukas. ipasa yung articles of impeachment para sa Senate ay dahil nabigyan sila ng pera. Sigurado yan, attorney. Ngayon, kung ipagpapatuloy nila na hindi talaga nila patuloyin na maging presidente o tumakbo bilang presidente si Bibi Sara Duterte, papayag ba kayo? Papayag ba kayo na mamuno sa atin ay yung mga kunap na mga nasa Kongreso? So anong gagawin ninyo? Demokrasya na natin ang nakataya. Ang essence ng demokrasya natin ay taong bayan ang mamimili ng mamumuno sa kanya. Pero kapag pinigilan tayo ng iilan lamang na miyembro ng House at Senate at puro kulap pa, papayag tayo. Ano ang solusyon? Willing ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay Bibi Sara Duterte? Dahil ako, willing akong ibuwis ang aking buhay. Gusto ko ang marinig ang sagot sa inyo. Handa ba kayo sa isang revolusyon? Handa ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay Bibi Sara Duterte? Kaya mga kasama, tatandaan ko kayo dito sa Mindanao. Bukas, nasa Visayas kami. At sa susunod, nasa Luzon kami. Ang buong Pilipinas, handang magrevolusyon, handang ibuwis ang buhay kapag nanakawin nila ang ating demokrasya at hindi patatakbuhin bilang presidente si Bibi Sara Duterte. Kaya nasa akin ba ang inyong mga salita, mga kapatid dito sa Mindanao? Excited na ba kayong maging presidente si Bibi Sara Duterte? Wow! Yeah, buddy, I love you. Ang galing mo, Atty. Harold Respicio. Alam mo, ito dalawa po yung nilatag dito ni Atty. Harold Respicio na remedyo, no? Para kay Vice President Inday Sara. Yung una, pagtutuluyan sa isang sitwasyon pero dalawa yung remedyo. Pag si Inday Sara tutuluyan at i-convict diyan sa impeachment, uunahan na agad, no, magre-resign si Inday Sara para makatakbo muli sa 2028. Pero kung hindi talaga papatakbuhin si Inday Sara sa 2028, revolusyon yung next na solusyon ni Atty. Harold Respicio. Alam niyo po sa demokrasyang bansa, pwede po yan. Nangyayari na po sa atin yan. EDSA People Power Revolution, EDSA 1, EDSA 2. So, posible muli na mangyayari. Kasi tayo pong mga Pilipino, hinalal po natin si Inday Sara yan. Binuto po natin, 32 million yung buto dyan. So, may karapatan ang 32 million na maglabas ng kanilang pagkadismaya at ipaglaban ang kanilang buto na ibinigay na mandato kay Vice President Inday Sara. That's part of democracy. So, hindi po yan bawal eh. Kasi ang linaw naman, pag in-impeach ninyo si Inday Sara, sabi ni Atty. Harold Respicio, magre-revolution kami para kay VP Sara. Karapatan namin yun. Pwede po yan. Kaso nga lang, Atty. Harold Respicio, mag-ingat ka rin kasi ang mga Marcos admin ngayon, mga bataan ni Bongbong, mga iyakin eh. Kasuhan ka ng inciting to sedition agad, anak ng kamuti. No? Baka sasakit na naman ang panga ni Junior, di ba? Pupulisin si Atty. Harold Respicio, marami na rin kaso dyan. Pero, ang pag-usapan natin, paano mo ba ipaglaban ang isang leader na gusto mo, pero ginagago ng gobyerno at mga politiko diyan sa Kongreso at Senado? Kaya siyempre talagang pag napuno na po ang salop, baka nga ho mangyayari yung sinasabi ni Atty. Harold Respicio, magre-revolusyon tayo at magbuwis tayo ng buhay para kay Vice President Inday Sara Duterte. Baka maulit muli yung panahon ng mga Kastila, mga Pilipino, no, nagbubuwis ng buhay para sa inang bayan, sa katauhan ni Vice President Inday Sara Duterte. Baka magkaroon pa ng ng revolutionary government pa. Alam mo, yung revolutionary government, pwede mangyari yan under Marcos admin. Magkaroon ng revolusyon ang mga tao. Tapos ang iilik na pinuno si Vice President Inday Sara Duterte, yan ang nakakatakot na mangyayari sa Pilipinas kasi tatamaan talaga ang ating ekonomiya at durog si BBM. Pero kung yan naman lang ang magiging paraan para matapos ang mga kawatan sa gobyerno dyan sa Kongreso Senado, why not coconut? Diba? Approve tayo dyan para sa future, no, ng ating mga kababayan at future ng Pilipinas. Kasi nga, nakakaloko na po itong mga kongresista dyan sa House Committee on Justice. Ito ibabalita natin at pakinggan natin ito kung paano ginago si Inday Sara at Manscarpio doon sa bank records. At least ito, ang nanggagaling sa media, no, mainstream media, kasi walang mainstream media na nag-highlights dito. So natuwa po ako dito sa balitang ito. Sana po, anak ng kagwang, may mas masa ng maraming Pilipino at mga kongresista na gustong impeach si Inday Sara at tanggap ng malitang pera. Narito po, pakinggan natin ang balitang ito.
Hindi raw aabot sa 1 bilyong piso ang total bank transactions ng second gentleman na si Attorney Man Scarpio, ang asawa ni VP Sara. Ayon kasi sa AMLAC report na ipresenta sa Kamara, may mahigit 2 billion peso glitch sa recorded transactions nito. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend report ni Joash Manimbal. Mula sa 2.3 billion pesos, 2.1 million pesos lang daw dapat ang total ng 13 transactions na pumasok sa accounts ni Second Gentleman Attorney Manasseh Scarpio. Ayon yan sa isa sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC documents na ipresenta sa House Justice Committee hearing noong Abril. Nakasaad sa AMLAC report na manager's check purchases ito mula sa isang kumpanya na debited daw papunta sa accounts ni Scarpio. Isinailalim ito sa covered transaction reports dahil sa laki ng perang involved sa transaction. Pero sa isang April 6 letter ng BPI, ni-request nito na i-delete ang natukoy na 13 covered transactions report. May nangyari raw kasing systems bug mula sa source application ayon sa BPI na nagresulta umano ng inaccurate amounts sa naitalang transaction records. Base raw sa kanilang verification, imbis na 2.3 billion pesos, 2.1 million pesos lang ang tunay na halaga ng nangyaring mga transaction. Well, so that really a glitch Yes. sa BPI. Yes, as per Attorney Mans. 2 million lang talaga yung ano niya, amount received. So, is there a certification from BPI? Nandun yun actually sa AMLAC report po eh. It is in the AMLAC Sa report. may latter parts. Okay. It wasn't read. Yun nga po. Kaya sinasabi namin half truth. Ayon sa AMLAC document, may total of 403 recorded transactions worth 3.1 billion pesos si Carpio mula 2007 hanggang 2026. Kasama rito ang umano'y aggregated 2.3 billion peso glitch noong 2024 at 2025. Kung imemenos ang 2.3 billion peso glitch na ito sa total transactions ni Carpio, tinatayang aabot lang sa mahigit 795 million pesos ang total transactions nito sa loob ng halos 2 dekada. O, tingnan mo ha. Luestro, dapat managot ka dito. Committee on Justice. System glitch. Sabi 3 billion daw. Yung 3.1 billion yung transaction sa loob ng 2 dekada. Pero yung 2.3 billion na inilagay dyan ng House of Crocodile Farm, anak ng kagwang system glitch yan. 2.1 lang pala yan. 2.1 lang. So yung lalabas is 795 million lang sa dekada na total transaction. Yung idinagdag nila 4.6 billion pesos. 2.3 magiging times 2 kasi yan. Inflows and outflows. Yan po yung magiging resulta, magiging times 2. So 4.6 yung lalabas dyan. So dyan palang putang, ang laki na po ng panluloko ng mga kongresista, Luestro, Ridon sa mga Pilipino. Nabuti na lang merong bilyonaryo at tinatama po ang numero na hindi po yan pinaliwanag dyan sa House of Representatives na marami rin ng mga bubo at tanga ng mga kongresista ayon kay Atty. Harold Respicio na naniniwala dito kay Luestro at Dilima Ridon. So paano po ito? Dinamage nyo na po ang pagkatao ni Man Scarpio at Inday Sara. Mantakin mo 395 million lang pala sa loob ng 20 years na transaction. So hindi pa talaga yan yung laman ng bank account ni Man Scarpio. Putang ng mga piki ang mga animal, no? Tuloy, oh. Ang naturang halaga tila malayo sa ipinakita sa total amount of inflows ni Carpio na 2.5 billion pesos na ayon sa AMLAC ay classified bilang suspicious at covered transactions. Ayon sa BPI, hindi sila makapagbibigay ng detailed disclosure patungkol sa systems bug na ito, alinsunod sa Bank Secrecy Law at data privacy. Wala ring tugon ng AMLAC sa mga panawagan ng clarification. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. 2.1 million lang pala, yung 2.3 billion, anak ng kagwang. Ganon ang ginawa ho ng mga buhayang paninira sa mga Duterte. Paano po ito? Nalaso na po yung utak ng mga kongresista. Lalo na po yung utak ni Chua na may ill-gotten wealth daw 6.7 billion. So ibig sabihin yung 6.7 billion na sinasabi nila list na po ng 4.3, hindi 4.3, 4.6 billion. So 2.1 billion na lang. Yung 6.7 billion nila, mga hinayupa kayo, may karma kayong lahat dito. Dapat managot kayo sa taong bayan dahil hindi po ninyo ito pinapaliwanag. O paano po ito? Dinamage na po ninyo at maraming nauto na rin ng mga kongresista. Dati naman mga bubo ng mga kongresista ngayon, walang paninindigan. So yun ang magiging basehan nila, may ill-gotten wealth daw. So pipirma na sila sa impeachment laban kay Inday Sara. Mataas ang kumpiyansa ni Uki Kakuki. Hindi ka pala Uki Kuki rin doon. Alam mo sa akin, dapat managot ang dapat managot dito. Kaya ito po, meron pong nilabas na ultimatum or warning sa mga kongresista ang PDP laban. O ito sa mga pipirma po na ma-impeach si Inday Sara, iwan ko lang kaya kung hindi kayo malibadbaran dito. Ayan, basahin po natin ang official na pahayag ng PDP. Ito po ay inilabas po kagahapon ito. Sabi po ng PDP, may kaakibat na pananagutang pampolitika ang bawat kilos ng isang halal na opisyal. Ganito ang magiging paninindigan ng PDP laban. Ang sinumang opisyal na boboto pabor sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte ay hindi maaaring umaasa ng pampolitikang kanlungan sa PDP laban. Hindi sila papayagang lumipat sa partido. Hindi sila mabibigyan ng pagkakataong tumakbo sa ilalim ng bandila ng PDP laban. At ang kinakailangan maghahain at susuporta ang PDP ng matibay na kandidato laban sa kanila sa kanilang distrito. O maganda ho ito. Hindi ito pananakot, ito ay pananagutang pampolitika. Maganda po yun na ultimatum para naman itong mga buhayan na ito, itong mga pumaldong mga buhayan na ito, ay maparusahan. Alam nyo kasi ang PDP laban, sa panahon ni Tatay Digong, talagang maraming junkies din.
pag lumakas muli ang PDP Laban, magsinapitan ang mga yan. Yung mga pumipirma sa impeachment, kay Inday Sara, aikis na kayo, blacklisted na kayo. At so sisiguraduhin pa ng PDP Laban na may pangtapat sa inyo sa bawat distrito ninyo. Dapat ganun ang gagawin talaga ng PDP Laban. Magpalakas kayo. Ako po support sa PDP member man ho ako dyan, nanunumpa ako dyan eh. Dapat ganun. Kailangan matapang. Yung mga senador sa PDP Laban, kailangan lumabas din kayo. Tumapang kayo. Hindi po pwede magpapi tayo. Masyado ng aping-api si Tatay Digong at si Inday Sara Duterte. Kailangan po natin ito. At sana yung Iglesia ni Cristo, maglabas rin po sila ng official na statement kasi ang narinig ko lang po na statement nito galing kay Kati Binag. Ang sabi kasi doon ni Kati Binag, na umano ang Iglesia ni Cristo ay mag-blacklist po sila ng mga politiko na bubotong pabor ma-impeach si Inday Sara. So ibig sabihin, bad na sila sa Iglesia ni Cristo. Blacklisted sila at hindi na sila po pwedeng humingi ng tulong. Gaya po itong ginawa ng PDP Laban. Pero wala pa pong official na statement ang Iglesia ni Cristo. Sana maglabas po ang Iglesia ni Cristo ng ganyang statement din. At sana maglabas din po yung El Shaddai, excuse me po, maglabas din po yung GIL, Jesus is Lord ni Joel Villanueva, lalo na si Joel Villanueva, inatak ngayon. Ganun sana yung ibang mga partido. Kasi nga, kailangan po natin protektahan si Inday Sara. Dahil wala pong ibang next president na nakikitaan nating makapagbago talaga ng takbo ng ating bansa. Lahat, ekonomiya, peace and order, problema sa krimen, problema sa anak ng kagwang yung mga durugista, droga. Si Inday Sara, ako gusto ko po ibalik yung war on drugs ni Tatay Digong. Pero dapat after ni Inday Sara, ay wala rin naman ng ICC. Kaya pwede pa rin mag-war on drugs si Vice President Inday Sara pag nagiging presidente na. So hindi pa naman tayo bumalik. Except na lang kung babalik tayo sa ICC. Pero ako, kunyari, babalik sa ICC si Bangag, no? Para hindi makapag-war on drugs si Inday Sara dahil protektado ni Bangag yung mga Benedictus Benedictus. Balik tayo sa ICC kasi mag-war on drugs si Duterte. Eh di pag nagiging presidente si Inday Sara, alis tayo sa ICC bago tayo magdeklara ng war on drugs para walang problema si Inday Sara after ng kanyang termino, kagaya ng ginawa po nila kay former President Rodrigo Roa Duterte. Anyway, maganda po itong ginawa ng PDP Laban. Sana naman itong mga buhaya matakot. Pura, mga buhaya.